up, idol? So for today's video, at ayan, meron na naman tayong i-restore na Blade 10 electric scooter. So yung Blade 10 na to guys, ito yung first generation na Blade 10. So ipapakita ko sa inyo yung condition ng electric scooter kasi matagal na siyang na-stock dun sa ating kliyente. So i-check natin yung mga parts and then i-upgrade din natin. So ito na pala yung first generation na Blade 10 electric scooter. So kung makikita nyo guys, ito ang dami na niyang alikabok. So talagang na-stock siya ng matagal sa ating kliyente. So hindi niya talaga nagagamit. And then dito, ayan, kung mapapansin nyo, mechanical brake pa siya. And then 10 by 2.5 yung tire na gamit pa nila noon. So ngayon, ang gusto ng ating kliyente guys ay i-upgrade natin to. So ayaw kasi ng ating kliyente na nakalabas ang controller. So gusto niya nasa loob lang. So yun yung gagawin natin. So dito guys, ang request ng ating kliyente is medyo upgraded yung mga parts na gagamitin. So sinuggest natin na mag-upgrade tayo ng TFT display na pang Blade GT. And then gawin din natin siyang quad piston na hydraulic brake. And then iba pang parts na i-install natin. So ngayon guys ay nag-order pa lang ako. So habang ini-order natin yung mga parts, ibubuksan ko muna lahat to. So i-check ko muna lahat yung parts na pwede nating ayusin. Okay, so ayan, tingnan natin yung loob nitong electric scooter. So ito, so ang sabi sa atin ng ating kliyente, pinalitan na nila ng ibang controller to na pang e-bike kasi nga lagi nasusunog. So yung old control nito, yung brand niya ay Kiesang. So ngayon pang e-bike na lang yung ginamit nila. So kung mapapansin nyo dito sa battery, 2019 pa siya. Pero yung battery niya guys, na-test ko na, still in good condition. Maganda pa rin yung full charge niya. So, high performance pa rin yung battery. So, ang papalitan lang natin dito guys ay yung controller sa loob at saka yung mga wirings. Dumating na pala yung mga parts na in-order natin sa supplier pero hindi pa totally kompleto. Pero pwede na tayo mag-start sa pag-assemble nitong electric scooter. So ipapakita ko muna sa inyo yung mga parts na dumating. So ito na yung controller na gagamitin natin. Ito ay pang Blade GT na TFT display, front and rear controller. And then ito yung pinakang main wire. And then yung throttle natin is gagamitin is X300. And then key box. So nag-order din ako ng NFC switch if ever na gusto ng customer yon. So pwede natin siyang palitan. And then ito yung pinakang PCB box. And then ito na rin pala yung ating suspension na gagamitin. So ito ay EXA brand. Ayan, EXA Form 291R na coil suspension. So ito guys, ang size nito ay 125mm sa front. And then sa likod ang ilalagay natin ay 165mm. Ito ay parehas silang 1,500 pounds. So yan. And then ito pala yung NFC switch. So papakita ko sa inyo. Ito yung gagamitin natin as display nitong Blade 10 electric scooter. So meron pa tayong mga kulang na parts. Yung kulang natin is yung hydraulic brake na quad piston. And then yung tire. So nag-order din tayo ng mas malapad na tire. And then yung acrylic board. So to follow na lang yun. So for the meantime, i-assemble ko muna itong electric scooter.
so ito na pala yung controller na i-install natin. So naka-indicate dito guys, Tiviron GT or ito yung pang Blade GT na TFT display. And then yung peak power niya is 2,500 watts. So total power niya is 5,000 peak power watts. So ito yung i-install natin dito para kay Blade 10 first generation. Guys, so start na tayo. So at ayan, natapos na rin ako mag-install nitong wirings nitong Blade 10 first generation. So ngayon guys, ang importante lang sa akin ngayon is mapaandar ko yung electric scooter. So bukas ko na lang ulit i-continue kasi alauna na rin na madaling araw. So inabot na ako ng madaling araw dito sa pag-ayos ng electric scooter. So ngayon guys ay pinalitan ko yung switch niya. So nakakita pa ako dito sa loob ng NFC switch. So ito yung gagamitin natin para mas maporma siyang tingnan. So, yan. And then, press lang natin to. So add lang tayo ng gear. Yan. So, hanggang gear 5 naman itong TFT display. So, importante lang sa akin, mapaandar ko siya ngayon para bukas, continuous ulit yung gawa natin. So, yan. Ito, pakita ko sa inyo. Yun. Yan guys, pumapalo siya dito sa TFT display ng 112 kilometers per hour, pero hindi naman siya totoo pag nasa actual na. Pero at least, ang importante sa akin ngayon, napaandar ko yung electric scooter. So tinapos ko lang talaga yung mga wirings para mapaandar ko yung electric scooter kasi matagal na itong na-stock itong electric scooter na to. So yun yung pinaka-importante para sa akin. So sa susunod, set up na lang ang gagawin ko. Yung mga pampaporma naman or pampapogi dito sa electric scooter.